Magandang araw sa atin lahat. Itong video na ito ay para ito priority ito yung mga kilala sa Pilipinas na tinatawag na born again Christian. Sila ang priority sa video na ito. Ngayon, kung meron namang hindi napapabilang doon sa kilala na tinatawag na born again Christian, pwede naman silang ding makinig. May mapupulot din kayo rito sa video na ito. Ngayon, ang Kristiyano ay nahahati sa dalawang paniniwala. Dalawang malaking paniniwala na nahihiwalay, nahahati yung dalawang Kristyanismo. So, ito ay yung isa, yung kailangan mong parang sumunod sa kalooban ng Diyos para ikaw ay maligtas. Kumbaga, kailangan mo pang, may gagawin ka pa. Kailangan mo pa siyang pagtrabahuhan. So, ito yung tinatawag na enduring faith. Kumbaga, kailangan mo siyang ipatuloy. Ngayon, yung kabila naman, yung isa, ito yung isang paniniwala na pag tinanggap mo na si Jesus Christ, kahit okay lang, kahit na hindi ka mamuhay ng may kabanalan, okay lang kahit na complacent ang ating pamumuhay, dahil nga, ang kaligtasan ay hindi po natin ma-earn sa ating mga gawa. Napakalinaw po ng Ephesians 2:8 and 9 na hindi nga po ito talaga ma-earn sa ating mga ginagawa. So, kaya hindi na natin po kailangan daw pagtrabahuan yan. Tama nga naman. Siyempre, maraming verse ang nagsusupport ng belief na yon. Magkabilaan. Meron din sa kabila nagsusupport ng mga verse na yun. So ngayon mga kapatid, laging pinagdidebatehan ito sa online, minsan sa personal, but dahil nga sa pagka-confuse ko, kumbaga, ang ginawa ko, nag-pray ako, I spend time more with God. 1 hour prayer sa bago matulog, sa umaga 1 hour, madaling araw, and kahit na nagdadrive ako, nanalangin pa rin ako nasa trabaho ko, nagpe-pray pa rin. Kumbaga, kahit nandun ako sa trabaho ko, naisip ko pa rin ng Diyos. So, sa pagka na-confuse ako, ano pa ang totoo nito? Kasi parehas sila may supporting verse kabilaan. Ngayon, nagdig-deeper ako dyan. Bakit nga ba ganon? Kasi, ang claim kasi nitong isang grupo na naniniwala na hindi mo ma-earn ang iyong salvation, ito ay free gift. Actually, it is absolutely true. Totoo po yan. So, kaya, wala kang magagawa para ma-earn mo yan. So, hindi mo na kailangang gumawa, hindi ka na maliligtas sa mga mabubuti mong gawa, at walang maipagmamalaki ang sino man. Kaya lang, meron kasing mga verse sa Bible na parang nagsasabi na kailangan nating sumunod. So, kailangan pa rin nating gumawa. Kailangan pa rin nating umaksyon. Sabi po ng John chapter 14 verse 21, sabi ni Panginoong Hesus, Lord Jesus Christ po ang nagsasalita dito. Sabi po niya, He who has my commandments
and keep them. They are the ones who love you. Mga kapatid, meron pa, John chapter 10 verse 27, whoever my sheep hear my voice and they follow me. So, ngayon, ito po mas mabigat-bigat. Ang sabi po dito mga kapatid sa First John, si John na ang nagsasalita dito, ang sumulat nito. Apostol John, sabi niya sa First John chapter 2 verse 4, he who claim to know him but does not obey his commands is a liar and the truth is not in him. So Tagalogin natin, ang sabi po dyan, unang Juan chapter 2 verse 4, sabi po dyan, kung sino man ang nagsasabi na nakikilala niya siya, sino siya? Panginoong Hesus. Pero hindi naman sumusunod sa kanyang ipinag-uutos, siya daw ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Yun po ang sinasabi ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 4. So ngayon, nakakalito po, di ba? So nakakalito po talaga. Ano po ba ang totoo? Kailangan sumunod. Sa kabilang banda naman, hindi kailangan kasi kapag ikaw ay gumagawa, parang in-earn mo ang iyong salvation. At napakalinaw ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ay hindi po natin talaga ma-earn ang ating salvation. Ito ay bigay lang biyaya. So, sobrang nakakalito. So ngayon, mga kapatid, ang maririnig niyo pong paliwanag ay base lamang ito sa aking pag-aaral sa Bible, sa pag-pray, paghingi ng guidance sa Panginoon. Kasi nalito ako Bakit ganun nagbabanggaan ng mga verse sa Bible? So, ayoko maligaw kasi kaligtasan to Ngayon, kumbaga, humingi ako ng tulong sa Panginoon. So, ang aking ipapaliwanag, hindi po ito galing sa mga mentor, sa mga pastor, at kung sino-sino pa man na nagtuturo tungkol sa Bible. Ito ay galing lamang sa aking sariling pagsisikap, paghahanap ng katotohanan. Ito po ay galing lamang. Ngayon, simulan natin mga kapatid. Ito pong Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ito po mga kapatid ay sinasabing, for by grace you have been saved through faith, and that is not of yourselves. It is a gift of God, and not of works, lest anyone should boast. So, ang ibig pong sabihin nito mga kapatid, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito dahil sa ating mga gawa. Ito ay bigay. Ito ay handog lang ng Diyos sa atin. Hindi ito dahil sa ating mga ginagawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Yun po ang Ephesians 2, 8 and 9. Ngayon po mga kapatid, many Christians think na yung tinatawag na works po dito ay pag ikaw ay nagpapakabanal, ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, sumusunod ka. Yun po ang iniisip nilang works na sinasabi dyan. Sa pagkakaintindi ko po, ang works po na sinasabi dyan ay hindi po yung pagsunod sa Diyos. Ang sinasabi pong works dyan ay yung, for example, mga kapatid, Example,
Maraming bilyonaryo ngayon, milyonaryo na nagdo-donate sa mga foundation, sa mga yung mga kapansanan, ayan, nagdo-donate sila. And that is good works. Mabuting gawa po yan. So, mga celebrity, marami po ngayon. Kahit dito sa Pilipinas, marami. But when it comes to Jesus Christ, hindi nila tinatanggap. Ayaw nila. So, I think, iyan po yung good works na sinasabi dyan. Dahil, kung ang good works po na sinasabi dyan ay pagsunod sa Panginoon, eh bakit siya magdidemand ng obedience? The Lord demands obedience. Sabi ko lang kanina. So, ibig sabihin, hindi po kasi pwedeng magkontra yung sinasabi ng Panginoon at magkontra yung sa sinasabi ni Apostol Pablo. Kasi ang Bible, salita po ng Diyos lahat yan. At isa lang po ang author talaga niyan. Yung Diyos po mismo. So, hindi po pwede magkontra yan. Isa pang example, mga kapatid. When I was, hindi pa ako born again Christian, ako ay isang Catholic noon. Akala ko, yung mapupunta sa impyerno, yung talagang sobrang masasama, yung mga rapist, nang hold up, yung pumapatay ng tao, akala ko ganun, akala ko sila yung mapupunta sa impyerno. Pero ngayon, na naintindihan ko na yung tungkol sa kaligtasan, hindi pala ganun. So, hindi po dahil mabait tayo, papunta na tayo sa langit. Hindi pala ganun. Mabait tayo. Halimbawa, ako, wala naman akong pinatay na tao. Hindi naman ako ng hold up. Hindi naman ako ng rape. Wala naman ako inagrabyadong tao. Siguro kung meron man, is minor. Hindi katulad ng mga talaga punishable ng mahabang pagkakakulong. And law-abiding citizen naman ako. Tayo, law-abiding citizen tayo. So, akala ko, pag mabait tayo, papunta tayo sa langit, hindi pala. Example mga kapatid, minsan may mga in cases na sasabihin ng mga ibang tao, oh, alam mo yung mga Christian na yan, banal-banalan yan. Pero pagdating sa pagtulong sa kapwa, mas marami pa akong naitulong dyan. So ngayon mga kapatid, naintindihan ko na po yung Ephesians 2:8 and 9. Ito po yung parang dinidespise natin yung mga mananampalataya kasi hindi naman sila tumutulong. Basta ikaw tumutulong ka. So parang sa ganito, nagmamalaki ka sa iyong ginagawa. And that is, iyan yung ibig sabihin ng Ephesians 2:8 and 9 na parang nagmamalaki tayo. Another example, mga kapatid. Kunyari, pangatlong example. Kunyari, ako ay isang mayor. Tinulungan ko na salanta ng bagyo. Bumunot ako ng pera galing sa sarili kong bulsa, 1 million. Tinulong ko. Okay, that is good works. Mabuting gawa po yun. Pero pagdating sa pananampalataya, wala naman. Ayoko naman. So, yung ganun, mga kapatid, yun ang tinatawag ng Ephesians 2:8 and 9 na hindi tayo maliligtas sa ating mabubuting gawa. Okay? Maliligtas tayo sa ating pananampalataya. So, ang mali doon mga kapatid, Christians think na ang good works na sinasabi dyan ay pagsunod sa Panginoon. If it were, bakit sinabi ng Panginoon na you have to obey me? The Lord demands obedience. Luke 46. Luke 6, chapter 46. Why do you call me Lord and do not do the things which I say?
Tama nga naman, di ba? Bakit mo sinasabing tinatawag mo ako Panginoon pero hindi naman sinusunod ang mga inuutos ko? So, hindi rin natin ina-acknowledge yung lordship ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Hindi tayo sumusunod sa Kanya. So, meron pa nga Titus 1 verse 16, ang sabi doon, they claim to know God, but by their works, they deny Him. Sa Tagalog, sinasabi nilang nakikilala nila ang Diyos, ngunit sa kanilang ginagawa, tinatakwil nila ang Diyos. So, di ba mga kapatid, kung ang ibig sabihin ng good works dyan ay pagsunod sa Panginoon, why do Paul says, pursue peace with all men and holiness, for without which no one will see the Lord. Hebrew chapter 12, verse 14. So, yun po ang ibig sabihin mga kapatid ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Kung ganito po ang ating paniniwala mga kapatid, wala pong verse kahit isa na mag-uupos sa atin. Yun po ang ibig sabihin mga kapatid ng Ephesians 2:8 and 9. Hindi po yun yung good works na pagsunod sa Panginoon. So, malinaw po yun mga kapatid. Okay? Ang iniisip po ng mga Kristiyano, kala nila yung good works dyan ay pagsunod. So, hindi na lang tayo susunod dahil pag sumusunod ka, you are earning your own salvation and you cannot earn it. Parang dinidisregard mo yung grace na ibinigay sa iyo ng Diyos. But, hindi po yun yung ibig sabihin ng Bible, mga kapatid. Yung works po na sinasabi dyan, ito yung works na hindi nagpapakita ng pananampalataya. Pero yung ginagawa natin na pagsunod ay pagpapakita ng pananampalataya yan, mga kapatid. Bakit ko nasabi? Ito, mga kapatid. Pwede mo bang sabihin, magaling ako mag-basketball. Tapos, nung naglaro ka, hindi ka makashot, kulelat ka. Tapos, sabi mo, minalas ka lang, naglaro ka ulit. Pangalawa, pangatlo, hanggang nakasampung laro ka. Tapos, maniniwala ka ba? Sasabi ng kaibigan mo, magaling siya mag-basketball. Pero, nung naglaro, hindi naman. So, hindi, di ba? Hindi tayo maniniwala. Bakit po, mga kapatid? Dahil, may kasabihan nga di ba? Action speaks louder than words. So, we are judged by people, not by our words, but by our actions. So, ito mga kapatid, logical po yan. Actually, mga kapatid, ang Diyos hindi nagsasalita ng hindi logical. Ito mga kapatid, kukuha tayo ng example sa Bible. Ang parable of two sons. Ano po ba yung parable of two sons? Dito sa Mateo chapter 21, verse 28 hanggang 30, kung hindi ako nagkakamali, hanggang 31. Sabi ng Panginoon, meron daw dalawang anak yung isang lalaki. Itong tatay, inutusan niya yung panganay. Sabi ng tatay, anak, pumunta ka sa bukid, magtrabaho ka doon. Sagot ng panganay, tay, ayoko tay, natamad ako. Tapos inutusan yung bunso, nak, pumunta ka sa bukid, magtrabaho ka doon. Sabi ng bunso, tay, sige po, pupunta po ako. But, nakonsensya yung panganay, pumunta siya. Itong bunso, sinabi niya sa tatay niya na pupunta siya pero hindi siya pumunta. Ang tanong doon, sino ang gumawa ng kalooban ng ama? Hindi ba yung panganay? Kasi siya yung tumupad. Sabi niya, hindi siya pupunta. Pero, pumunta siya. Siya yung sumunod.
Okay, so yun po yung ebidensya mga kapatid na ang pananampalataya po mga kapatid, ito ay pinatutunayan ng ating mga ginagawa. Kaya po sinabi ni Apostol Pablo na faith without works is dead. Bakit po? Kasi po yung pananampalataya, halos hindi pwedeng paghiwalayin yan at saka yung gawa. Merong gawa na outside of faith, yung sinabi ko kanina, at meron namang gawa na ebidensya ng ating pananampalataya. Hindi pwedeng sabihin natin sumasampalataya ako sa Panginoon, pero yung ginagawa mo, parang di ka namang sumasampalataya. So yun po yun mga kapatid. So yun po ang ibig sabihin ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ngayon po mga kapatid, hindi lang po Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 ang kanilang pinagkuhanan dyan ng kanilang paniniwala. Okay mga kapatid, sa susunod na video, kasi mahaba na, ilalatag ko po sa inyo lahat po ng verse na pinagkukuhanan ng paniniwala ng both sides, magkabilang panig. So, ito mga kapatid, isang pinagkukuhanan ng kanilang paniniwala ay katulad dito, Galatians chapter 2, verse 21. Ano po ba ang sinasabi ng Galatians chapter 2 verse 21? I do not set aside the grace of God. Sabi ni Apostle Paul, sabi niya. Kasi daw, for if the righteousness is gained through the law, then Christ died for nothing. So, kung ang pagiging matuwid ay pagsunod sa kautusan, wala na yung bakit pa namatay ang Panginoon. Ngayon po mga kapatid, lahat po yan, ipapaliwanag ko po yan sa separate video para maibigay ko po sa inyo yung malinaw na pagkakaintindi ng kaligtasan.